Server. Sige. All right. Hello, guys. Good day. I hope you guys are having a great day. Well, today is going to be our first episode for Interview the Industry Professionals. Well, today we do have a guest here na sobrang malapit sa akin, and I'm really happy and proud of this guy. This dude has been in the industry for almost 6 years, and he's currently the OIC sa Information Security Department sa isang energy company. Well, this dude holds a number of well-known certifications such as CISSP, Security Plus, CISA Plus, Pentest Plus, and the CompTIA Advanced Security Practitioner Plus. This guy is really awesome, and tinik niya rin yung kanyang Masters in Information Security sa De La Salle University. And I am really proud and happy for this guy, man. So why did you introduce yourself, man? And hello, my name is Kainas and Domingo. No? So, nice to see you again. So, good morning. Ano oras na ulit yan? Bali, 8 a.m. 8 a.m. dito. 8 a.m. sakto. Sige. Yan. So, thank you for introducing me. No? So, ako si Nas, you would call me Nas, and I'm also a professor here in Philippines. No? Sa mga hindi alam. So, and also I'm currently an IOC cybersecurity supervisor dito sa Power Grid dito sa Pilipinas. Yan. Okay. Ay, hindi talaga ako nagkamali dito sa first episode natin. I'm really happy and proud of you, man. So, punta tayo dito, Tol. Alam natin na medyo mahirap, di ba? Yung cybersecurity world, lalo na dito sa mundong tinatakbuhan natin. And araw-araw natin nakikita yung mga attacks na yung mga galing China, yung mga Russia, and yung mga different attack, IOAs, indicator of attacks. So, paano ka ba nagsimula mag-aral ng cybersecurity? Actually, di ba, sa mga hindi nakakaalam, no, naging classmate ko si Guadis na nandito pa siya sa Philippines. So, we graduated din sa University of the East, Caloocan. So, pares kaming Bachelor of Science Information Technology graduate, specialized kami ng network security. So, di ba, para kung baga yun yung pinaka-fundamentals natin nung nagsimula tayo ng specialization doon sa UE ng network security. So, since naman sa school, di ba, parang hindi naman ganun ka-in-depth talaga yung tinuturo. So, tayo, gumagawa tayo ng extra mile para mag-increase yung skill set natin dun sa information technology na specialized sa cybersecurity. So doon tayo, kumbaga, parang nagsimula na pumasok sa cybersecurity. Yan. Thank you. Yeah. So, as you guys know, like sabi niya, magkaklase kami dati, and we've been classmates into different, cybersecurity subjects, and pinaka nagustuhan naming subject for sure is in cryptography, because cryptography is one of the, I would say, pinaka mahirap matutunan sa mundo ng cybersecurity, information security. Pero once na matutunan mo siya is napaka-awesome na knowledge and skill siya. No? So, dude, tanong ko lang, since, paano ka napasok sa mundo ng penetration testing and red teaming? Since ikaw yung pinaka-hinahangaan ko pagdating dito Sobrang loaded kita dito So, masya-share mo ba to sa viewers natin kung paano ka nagsimula mag-aral nito? Actually, yung pinaka-story niyan kung bakit ako napunta sa penetration tester as my first work kasi dapat kasi pupunta ako sa network engineering na industry, di ba? So, yun yung pinaka-UG nun That time, if you earn CCNA, so mapupunta ka sa network engineering. Pero ako, syempre, tinaray ko itong company na to na pinaka-una since na parang hiring sila ng IT security, tinaray ko. So since nga yung experience ko is more on network engineering, so parang nagkaroon ng parang comparison na pwede pala yung mga network engineering sa IT security. So kumbaga kasi network security, network engineering, so kumbaga medyo may magkalapit sila ng work. So nung natanggap ako doon sa pinapasukan ko sa pinaka-first work ko, ang ginawa ko is tinuruan ako kung paano i-hack yung mga system doon sa network, no? So, ayun yung parang pinaka-indicator ko, okay. So, hindi lang pala network engineering or network security is more on cryptography, configuring. So, yun pala, parang pwede rin, tinuruan din ako kung paano i-break yung mga system or kumbaga
paano mo ipepentest yung mga machine. So doon nagsimula yung career ko as a penetration tester. So network, and then hanggang sa lumawak na hanggang sa web application. So kaya nagsimula din yung career ko sa cybersecurity. Ang pinakaunang work ko is penetration tester. Yeah. So, man, do you think na yung pagkakaroon ng isang networking knowledge really beneficial sa pagpasok mo sa mundo ng red teaming? Yeah. Actually, kapag gusto mo talagang pumasok sa cybersecurity or sa technical side ng field natin, networking is essential talaga kasi you need to learn how to work yung OSI or TCP/IP kasi kahit na fundamentals yun like physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and pataas. So, kailangan, bawat yung layer na yun, kailangan mo secure. For example, physical. O ano ba yung mga danger sa physical? Paano pag nangat-ngat ng daga yung kable? Ano yung i-check mo? Anong layer? Diba? Kesa mag-focus ka kaagad, ay hindi, kailangan ko i-troubleshoot to. Eh ayaw palang gumana. Eh nung check mo yung layer, sa kable pala may problema. Diba? So ganun din sa information security. So isip ka ng bawat layer, for example, physical layer. Okay, pwede ko palang ma-intercept to kasi merong mga kable na pwedeng gamitin. So ayun. Kaya beneficial siya sa cybersecurity, lalo sa technical. Oo. So, how about yung pagkakaroon natin ng yung Linux knowledge? Because as far as I know, yun, di ba, Linux is something free, right? And then at the same time, yung mga systems natin and yung mga such as Kali Linux is built-in talaga sa Linux. So, how about yung Linux knowledge? Ano yung share mo na, yung mga basic navigation ba? Ano yung mga kailangan nilang pagtuunan ng pansin dito? Sige. Sa Linux, actually, kapag gusto mo maging penetration tester, essential yan. Kasi think about it, no? Mga naririnig natin sa mga social media or sa mga recommendation ng ibang tao, kapag gusto mo maging penetration tester, kailangan mo ng basic Linux knowledge. Kasi yung Linux, sa mga hindi nakakalam, is a open source. So tama yung sinabi ni Sir Anthony. So isa siyang parang libreng operating system na i-compare mo sa Windows na may bayad. So ngayon, yung mga contributors, so kumbaga gumawa sila ng operating system na tawag doon is Kali, na merong Debian or Linux sa loob na kailangan mo ng basic commands doon para magamit mo ng efficiently yung mga tools doon. So kung tinatanong nyo kung kailangan talaga, oo, kung gusto mo sa penetration testing field. And also sa industry, it's a plus points. So bakit plus point? Isipin mo yung ibang organization hindi afford magkaroon or bumili ng Windows, di ba? So dahil hindi nga din nila afford, nagkakaroon sila ng second way to apply its operating system such as Ubuntu, alternative sa Windows. So ngayon, dahil libreng ginagamit nila, so Linux yung kanilang operating system. Kaya ikaw, kung interested mong matutunan kung paano mag-hack or paano gumamit ng Kali Linux, yun, essential talaga. Yeah. You're so awesome. You're so awesome. So, di ba tayo sa sa useful study materials. So, since binroke up natin sa two, ano yung mga study materials na masasuggest mo sa mga students natin na gusto tumalon sa cybersecurity and then sa mga students na gusto rin pumalon ng penetration testing? Sige. Yung mga person or mga career shifters na gusto pumasok sa cybersecurity, huwag nyo kagad iisipin na basta cybersecurity is hacking. Hindi ganun nag-work dito sa information security or cybersecurity field, no? Kasi madalas ko naririnig sa interview, gusto nila mag-cybersecurity dahil gusto nila matuto mang hacking. And also sa mga students ko, no, they thought cybersecurity is all about hacking. Hindi. So cybersecurity, ngayon ko palang sasabihin, napakalawak ng field na yan. So hindi lang technical, hindi lang siya nagfo-fall into hacking. So kumbaga malawak siya, may explain namin yon. Pero yung mga study materials, kapag gusto nyong makakuha ng trabaho dito, una-una syempre, siguro for me is fundamentals talaga. Kumbaga, una-una, yung fundamentals ko, hindi libro, common sense, di ba? How you will secure if wala kang common sense? For example, sa mga scam or phishing, di ba? So for example, nanalo ka ng 1 million pesos, di ba?
Tapos, syempre, kapag common sense, alam mo na, okay, fake to kasi unang-una wala naman ako ni-register na nanalo ako ng 1 million. Hindi naman ako naging applicant ng Wawa Win. Hindi naman ako tumaya sa Lotto. So in that way, sa common sense, malalaman mo na, okay, parang malicious to. So yun yung unang way, no? Common sense. Pangalawa, kung gusto mo matuto ng mga parang mga talk or mga jargons lang ng cybersecurity like for example, IDS, IPS, unang tanong, ano yun? Hindi ko alam. So ngayon, doon ka papasok na mag-study about CompTIA Security Plus. Yan yung tawag na certification. Next na tanong, sir, wala akong pera. Ano yung pwede kong gamitin na materials para mag-aral ng Security Plus? So yes, napakamahal mag-aral ng cybersecurity or sobrang magastos. Pero syempre, meron namang internet. There are alternative ways how to learn the information security. Ang dami, YouTube. But ang mga ifa-follow mo kapag gusto mo talagang matuto is una-una si Professor Messer. No? I-type nyo sa YouTube, Professor Messer, CompTIA Security Plus. So, libre yon. And tawag dito, dahil nga sobrang ganda ng content niya, yun yung pinakauna ko masasuggest. And kapag ready ka na, tsaka mo push yung sarili mo mag-take ng certification. So, in that way, kapag nakita siguro na, okay, CompTIA certified plus certified tong taon to. So, ibig sabihin, meron ka ng indicator na alam mo yung concept, alam mo yung mga meaning, alam mo yung mga jargon na binabanggit ng cybersecurity. So, feeling ko magiging ready ka na sa industry once na, or pwede ka na makapasok once na na-aim. Yeah. So, katulad nga nung sabi ni Mr. Domingo, di ba, na madaming roles sa cybersecurity, hindi lang siya yung basta penetration tester. Well, yung makikita nyo rin mga roles dito is yung una-una is yung blue team na tinatawag natin, which is yung mga SOC analyst, security analyst. These are the guys na mag-investigate if something nagka-alert sa mga IDS, IPS. Sila rin yung mag-investigate kung sakali may kumakalat na ba, na virus, worm, malware, ransomware sa loob ng company nyo. At the same time, meron din tayong mga tinatawag ng mga security engineers, which are the ones na nagko-configure ng mga tools like yung mga security email gateways, secure web gateways, yung mga CrowdStrike, sila yung nagde-deploy niyan, sila yung gumagawa ng mga complex policies para sa mga update, Sila rin yung mga nagko-configure ng DLP, data loss prevention. At the same time, meron din tayong mga tinatawag na mga tao sa GRC or your governance, risk, and compliance na kung saan sila yung humahawak ng compliance sa isang company. Well, kapag isa kang, US company ka nagtatrabaho, baka sakaling kailangan nyo maging compliant sa ISO 27001, SOC 2 Type 2, HIPAA, and sa Pilipinas, kailangan natin maging compliant sa data privacy law, And kung sakali man nagre-replicate kayo ng data, if naka-cloud kayo, nagre-replicate kayo ng data, sa ibang countries din. Therefore, kailangan malaman nyo rin yung mga batas doon. So at the same time, meron din tayong mga tinatawag ng mga sales engineers, right? Alam ko ito yung mga malalakas talaga kumita ng pera. Million kumita itong mga to. Pero sila yung mga kailangan makipagtrabaho sa mga iba't ibang kumpanya para mabenta yung product. So kunyari, si CrowdStrike, given na natin si CrowdStrike, para mabenta, para si CrowdStrike ma-deploy sa isang kumpanya, pinaka-vital yung role ni sales engineer kasi kailangan ma-build up niya yung CrowdStrike, yung use cases ng CrowdStrike sa kumpanya na to. And kailangan mo talaga ng isang matindihang security knowledge pagdating dito sa pagiging sales engineer kasi makakausap mo mga matataas na tao talaga eh. Makakausap mo mga VP, makakausap ka ng CISO na talagang marunong talaga sa field na hindi mo naman pwedeng loko-lokohin lang yun na, malupit to, di ba? Kasi magsasayang sila ng million sa iyo eh. So, yun yung mga possible na mga pwede mo pang roles, sa mundo ng cybersecurity, napakadami. So, Kaynas, since you've been in the industry for so long, ano sa tingin mo yung mga must-know skills para sa isang cybersecurity professional? Sa akin, now kasi since tawag dito, there's a shortage in cybersecurity talaga. So ang kailangan mong matutunan kapag gusto niyo talaga is lalo na mga entry level field. Know how to work kung paano yung CIA, di ba? CIA hindi siya Central Intelligence Agency, no? So hindi siya yung parang famous doon sa US, no? Sa bansa mo ngayon. So
Kasi minsan pag tinatanong ko sa interview ko ni CIA yung nasasagot, no? Una-una, pinaka-importante is fundamentals kasi yung skills is natututunan naman yan pero once na malaman mo yung pinaka-fundamentals, so kahit paikot-ikot pa ng cybersecurity, alam mo kung paano mo i-mitigate yung risk. So yun yung pinaka-unang tip ko lalo na sa mga entry level. Now, kapag nakapag-experience ka na, no? So doon mo malalaman yung path mo kung ano ba gusto mo. Like nabanggit nga ni Anthony, which is kung gusto mo maging functional, hindi ka masyadong magaling doon. For example, hindi mo masyadong trip yung pagiging technical. So pwede ka mapunta sa non-technical, like functional ang tawag doon. Most likely, nagpo-focus ka sa mga governance. Titignan mo yung mga technical kung nagpo-comply, titignan mo ba yung mga policy. For example, itong kampanya ba to certified ba to sa mga best security practices or nagpa-follow ba to sa mga government entity natin such as Data Privacy Act? Hindi ba to mapa-penalty? So ayun yung isa. Next, kung technical ka, sa amin, meron kaming dalawang types of team, no? So meron akong red team, meron akong blue team. So kung gusto mo ng blue team, most likely mag-focus ka kung paano mo ma-investigate yung isang malware, kung paano ka how you will respond if nagkaroon ng incident or kumbaga, for example, no, merong breach. So ikaw, as a blue team, paano mo ma-respond? So kailangan mo talaga mag-aral kung paano magbasa ng logs. So ayun yung mga nakikita niyo sa internet na, ay, kapag po ba magbo-blue team ako, kailangan ko magbasa ng logs? Yes. Kasi doon mo makikita kung saan nagsimula, kung sino culprit, and kung sino yung may dahilan kung bakit na-breach kayo. Yun, yung isa. Next, red team. So red team, ito yung pinaka-OG ngayon na gustong matutunan kadalasan na gustong mapunta sa cybersecurity field, which is ethical hacker. Diba? Once na ethical hacker nakahack ka ng website, parang, wow, ang galing-galing ko. So parang na akong top 10 hacker in the world, parang gano'n. Pero ang pinaka-goal lang netong red team is to find vulnerabilities bago kayo ma-hack talaga ng totoong cybercriminal. So para ma-prevent nyo agad and i-relay nyo agad sa blue team, kumbaga magkasing yan laging dalawang yan. Kaya kayo, magpo-focus kayo kung ano talaga yung specialization na gusto nyo sa cybersecurity. And kung sinasabi nyo, hindi, gusto ko maging all around, medyo malabo siya kasi kapag malaki yung company, baka mabalo kayo. So ayun yung ano. Totoo yan. Totoo yan. So, sa mga, disclaimer to. Well, hindi disclaimer, kundi payo ng mga professional sa mga nagsisimula. If you guys wanted to be in the red teaming, penetration testing, please wag niyong papakailaman ng website ng mga gobyerno. You know? Wag niyong pakikialaman yan. Kasi, hindi sa magaling rin ng NBI. Diba? Magaling yung NBI sa pag-trace na kung sino man yung mga gumagawa. And yeah, kadalasan yung mga government websites pinagtitripan. Pinagpa-practicean for your red teaming skills, no? So pag kadalasan nakikita natin pag sa mga ibang groups, no, para may mga challenge website. So nakikita natin minsan yung mga government website pinagpa-practicean. So pag nakuha mo tong route na to, ibig sabihin panalo ka sa challenge. So wag niyong lalo na it's black hat, it's unauthorized, so be ethical. So yun yung gustong sabihin ni Sir. So, Kaynas, ano ba yung may expect ng isang, isang baguhan sa industry natin, sa mundong iniikutan natin? Yun, actually, expect mo na if you're going to be in a cybersecurity field, expect mo na 24/7 yung buhay mo, no? So kumbaga, hindi ka na matutulog, lagi kang on call kasi expect mo na dapat lagi kang ready mag-respond in case of a cyber attack, no? Kasi once na na-employ ka as a cybersecurity, hindi lang naman yan na hinay ka dahil para mag-ano ng position na yan. Kasi isa ka sa mga critical asset ng company, 'di ba? So ikaw yung may knowledge, ikaw yung may alam kung paano mag-respond sa incident. So kailangan yung pagiging mo rin sa company is nandun din, nakatuto ka, no? So as a cybersecurity, dapat isa din yung mabibigay ko kapag mag-expect kayo dito is talagang talagang in demand or talagang booming talaga kasi most likely kailangan na din siya sa mga compliance and
sa mga organization na malalaki or enterprise, nire-require talaga na magkaroon ng cybersecurity personnel. Yan. And sakali meron ng mga batas ngayon, di ba, na tulad nga nasabi mo na kailangan talaga ng cybersecurity team. Alam ko sa US meron din yung batas na kapag nakikipagtrabaho sa isang government or sa federal, kailangan talaga meron kayong information security program. So, kumusta naman ba dyan sa US man? Kung nag-expect din yung may mga viewers mo na dyan sa US. Dito, masasabi ko is mahigpit talaga yung kompetensya. Napakahigpit na kompetensya. Kasi kapag nag-apply ka dito, hindi naman siya yung ito lang yung ikaw lang, di ba? Kalaban mo is buong US. Kasi dito sa US is napapadami na yung remote gawa ng COVID, right? So, dito, parang ang hinahanap nila is yung one-man team. Na kung saan marunong ka mag-cloud, marunong ka mag-scripting, marunong ka ng red teaming, marunong ka ng blue teaming, marunong ka rin ng engineering. So, halos lahat yun hinahanap nila sa isang tao. Bakit? Kasi kapag napunta kayo sa US, ang nangyayari dito is napakamahal na pinapasahod sa inyo. Hindi biro yan. Ang isang information security professional dito sa US, nagre-range yan ng from 75,000 per year. Umaabot yan ng 6 digits. So, kapag ang isang company nag-invest sa'yo, nakikita nila na sobrang fit ka talaga sa company nila. And ano yung mga skills na hinahanap nila? CISSP. Sobrang in demand ng CISSP nito. Pero sa mga starters, ang hinahanap nila is yung mga security plus, yung pen test plus. And kadalasan, kapag gusto mong pumasok sa mundo talaga ng penetration testing, ang hinahanap nila is yung OSCP. Right? OSCP is number 1 pagdating sa penetration testing. Kapag pumasok naman kayo sa mundo ng blue teaming, kadalasan talaga hinahanap dito is yung security plus and CISA plus. And yung experience mo rin. So, ang masasabi ko, Tol, dito sa US is ang hirap humanap ng trabaho na cybersecurity agad. Kaya para sa akin kasi, nung nag-apply ako dito, nung way back 2018, halos hindi talaga ako makapasok ng trabaho. Kasi hinahanapan ako, asan yung experience mo pagdating sa cybersecurity? Wala ka namang mapakita sa amin. So, I started from the bottom, which is yung technical support. Naging technical support ako sa isang security provider na company. And yung pagiging tech support doon is hindi naman yung tech support na, yung sira yung printer. Di ba? Sira yung server. Hindi naman siya ganun. So, I would suggest na huwag kayong matakot na magsimula rin sa bottom. Right? Kasi nakita ko kung paano yung pag-grow ng mga tao na nagsimula sa bottom, which is sa case ko, natuto ako ng Linux, natuto ako ng Wireshark, natuto ako ng pagkakaroon ng yung pag-place ng mga infrastructure. Natuto ako kung paano yung i-place ng router, natuto ako kung paano i-place ng switch, natuto ako kung paano i-place ng proxy. So, yeah, I would suggest, para sa akin talaga is learn networking and security plus and Linux. Para sa akin yun talaga yung top 3 na kailangan matutunan ng isang taong gustong pumasok sa cybersecurity. So, Kinas, pagdating sa certifications, ano yung masasuggest mo sa mga tao? Especially kapag cybersecurity and penetration testing wise. Okay. So, kung papasok kayo talaga sa, for example, penetration testing, ang pinakaunang suggestion ko is to learn how to use Linux, and also yung certification is EJPT. No? So yung EJPT is E-Learn Security Junior Penetration Tester. So baka hindi niyo pa naririnig yun. So kumbaga isa siyang certification na hands-on experience na isa rin sa mga hinahanap na employers kapag gusto mo pumasok sa red team security. Katulad ko, no? Kapag nag-hire ako ng mga penetration tester, lalo na kung entry level, hinahanap ko yung EJPT. Kasi EJPT, yung exam na yon, doon mapapatunayan na marunong ka talaga mag-test. Kasi hindi ko naman sa dinedegrade yung ibang certification na napakamahal, pero kasi yon, lalo na kapag mga offensive security or mga red teaming, ang kailangan mo talagang exam is yung mga hands-on.
Kasi yung mga hands-on, doon mo matututunan kung paano yung mga techniques or yung mga methods in a professional way para makapang-hack ng system. So, ayun siya. Yeah, and tinignan ko rin yung curriculum ng EJPT eh. So, nakita ko sa EJPT is, syempre, unang-una is yung Nmap na tinatawag natin, di ba? Then, makakapaglaro ka rin ng mga Burp Suite, Dear Buster, di ba? Yung mga tools na makikita mo sa Kali Linux. At the same time, matututo rin silang gumamit ng Metasploit, as far as I know, kasi some of the machines are really vulnerable. Well, hindi ko i-disclose kung saan sila vulnerable, pero something to ponder, guys, na if hands-on yung exam, is matcha-challenge ka talaga and may ensure ng isang company na marunong ka talaga. Kasi pag sinabi mong pen testing, hindi na naman yan simpleng Nmap eh. Oy, nakapag-Nmap ako. Alright, ito yung mga vulnerabilities. What now? Right? So, paano ka pupunta sa step 2 ng cyber kill chain? Di ba? So, yung cyber kill chain is something, yung steps na tinatawag namin sa penetration testing or yung sa red teaming, na kung saan una-una is yung reconnaissance, di ba? Na kung saan parang sinosurvey mo kung ano yung itsura na isang server or isang application na gusto mong i-hack, yung simpleng Nmap. And then at the same time, yung mga susunod na steps, yung mga weaponization, delivery, exploitation, di ba? So, yun lang. Sana matuto after Nmap. Di ba? Kadalasan matuto. Hindi lang siya basta Nmap lang. So, Kainas, one last question. Advice. Since hiring manager ka, and I'm really proud of you, man, to where you are right now. I'm really happy for you. Napaka-proud ako kapag nag-isip kong OIC ka and hiring manager ka, man. Sobra. Ano yung hinahanap mo sa isang applicant? Actually, yung hinahanap ko sa applicant is talagang hindi lang sa technical. Unang-una importante yung soft skills. Diba? So yes, ang galing mo technical, no? Pero paano mo ma-explain sa akin ng technical in a layman's term? Diba? So yun yung pinaka-mahirap hanapin. Yeah, as we mentioned, napakadaming resources, napakadaming materials, pero paano yung soft skills, no? Kumbaga, tinitingnan yung attitude, paano kami pag-collaborate. So, kasi in cybersecurity, hindi posible na mag-work ka mag-isa. Laging may team yan. So, isipin mo, for example, may breach, 5,000 employees yung na-hack, di ba? So, kaya mo bang mag-isa yon, no? So, kaya yung unang-una, ang tinitignan ko kapag nag-filter ako ng mga applicants is soft skills. Tatanungin mo ng technical, sasagot. Pero pag tinanong mo ng soft skills and medyo nagkakaroon siya ng challenge, and for example, mas gusto niya mag-work daw ng mag-isa, tapos gusto niya yung ayaw niya ng team kasi kaya niya naman gawin lahat. So, doon ako medyo tumitingin sa mga skill set na yun, no? So, kaya yung tip ko, make sure na attitude talaga kahit saan naman, di ba? So, kahit saan parte naman daw, basta meron kang attitude and work ethics, pasok ka na. Automatic yun. So, pangalawa na lang kasi yung technical kasi matututunan mo naman yun kahit saan. So, and next, dapat yung apply mo is alam mo, no? Hindi ka lang dapat basta send 10,000 resume sa lahat. Pero kapag tinawag ka job description, hindi naman pala fit sa'yo. So, mangyari, hindi magiging successful yung interview mo. Kasi dahil nga hindi mo alam yung parang job description and hindi mo naman talaga specialization. Kaya, next, itignan mo yung yung company, kadalasan nag-a-apply lang pero kapag tinanong ko ano yung company na ina-apply, hindi familiar, di ba? So in that way, hindi mo maalam, hindi mo ma-visualize yung environment na pinag-a-apply mo. For example, nag-a-apply ka sa isang bank. Ano expect mo sa bank? So tapos hindi mo alam kung paano yung business. So ano yung i-secure mo, di ba? Hindi ka familiar. So as a cybersecurity professional, lalo na kung gusto pumasok sa field, i-gather nyo lahat ng information na yung company na apply nyo. So, ayun yung pinaka-magiging tip ko para maging successful yung pagpasok nyo sa cybersecurity field. Hey, thank you so much. So, one last question, man. Try hack me or hack the box? Ako, ang pinaka maganda for me, no, try hack me. No?
Kasi Mm. Try Hack Me, mas friendly. And though okay naman yung Hack the Box kasi yung content ng Hack the Box dati parang box, eto na box ang lahat, ikaw na bahala. Ngayon ata Aha. meron na silang ginagawa na friendly version na para meron ng mga step by step kung ano yung pwede mong unahin. Pero ako, mas okay ako sa mga actually sa mga students ko is Try Hack Me din yung pinapagawa ko kasi unang-una, mas madali siyang intindihin, may mga step and may mga hint and pwede ka rin tumingin ng mga write-up sa ibang website para masundan mo. So yung Hack the Box do meron din naman pero sometimes it's not applicable pa sa mga skill set lalo na sa mga estudyante ko kasi unang-una it takes a lot of research and time constraint din doon sa course. So kaya ang ano ko doon is Try Hack Me. Try Hack Me. Tsaka para kasi sobrang laki nung learning curve no? Kapag sumama ka agad sa Hack the Box eh. So, Yeah. dude, I mean, guys, yung pinag-uusapan namin Try Hack Me and Hack the Box is yung dalawang well-known websites kung saan kayo makakapag-aral ng hacking, red teaming. So, yun lang guys. Well, we have reached all of the questions and Ginas, thank you so much sa oras mo, man. Alam Yeah, kong thank you rin. napaka-busy sa tao. Yeah. So, ginagawa ko lang to para sa mga tao sa industry, sa mga tao na gustong makapasa sa cybersecurity. So guys, if ever na may questions kayo, comment lang kayo dito sa comment section and we'll try our best to answer it. So Okay. thank you so much guys and have a Thank great rest of you. your day. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.